what I find really significant sa kanyang SONA, the things that he didn't mention, ICC at saka yung West Philippine Sea. Kasi yun ang pinaka-sensitive pinaka-problematic sa administrasyon niya. Hindi lang sa Ginlosa, talagang he didn't mention it. Malaking bagay kasi yung relationship niya kay Duterte ngayon sa stability ng gobyerno niya. Kaya nakakonect na rin doon yung di niya pag ng West Philippine Sea. Pero na-notice ko, minention niya yung China sa speech na pinasalamatan niya. I don't know kung na-miss ko lang Pinraise niya ba yung US? No. Wala. No. Parang wala akong narinig. Nagbabalanse talaga si Bongbong. Palagay ko naman, hindi ko ine-expect na magsasalita si Bongbong sa niya ICC, South China Sea, human rights. Kasi these are ticklish issues na hindi siya ganun katapang para harapin ito in an occasion such as the SONA na yung SONA nga, kung ano ba yung na-accomplish mo, hindi naman what you failed to do. Yung Maharlika nga medyo hindi masyadong di ba? Hindi rin naman tinackle directly yung criticisms. Just what it's for. In other words, parang nire-reflect niya talaga ganito ako, this is how gentle I am. So, talagang merong mga elephants in the room, so-called. So, we were expecting naman talaga na walang ICC, no China, not even yung mga intrusion ng mga boats, and not even yung EDCA sites, yung mga gano'n, na everyday news natin yan di ba? Nakikita natin, and yet no mention. So, parang gusto niya lang positive lang, parang I am not like my predecessor who speaks loud, who badmouths critics and opponents. Iba ko. Parang ganun yung dating Although meron pa rin naman siyang dealt on, meron siyang mention ng drug war and the involvement of corrupt officials. So, meron mga pahaging, mga indirect, pero hindi yun yung full blown na ako, gagawin ko to. Kasi naman yung sa drugs, kasi sobrang garapal na yung lumabas di ba? Na ngayon lang lumabas na, alam naman natin na matagal nang nangyayari. So, it is really about time for him to speak up on it. Pero, ngayon, ang kailangan talaga yung decisive action talaga. Ano ba mangyayari? Sinasabi niya lang tatanggapin niya yung resignation. Yung problema kasi yung sa korte, yung mga kaso sa korte, ano nang mangyayari? Tapos 'di ba, ngayon ang focus na lang yung sinasabi na cover up. Pero nasaan na, parang wala tayong nakikitang effort para hanapin yung nawawala na ilang kilograms ng Yes. Diba? Tapos ano na nangyari dun sa isang pulis na nung nalaman niya na nagkakagulo na, nag-resign na, wala tayong naririnig na effort Nasaan na yon? So in other words, hindi gentle, weak. Yun. Maybe that. That's right. Kasi yung speech niya sa totoo lang, parang hindi SONA for me. Correct. The speech that I can hear anytime. Yes. Diba? In fact, nung natapos na siya, sabi natin, ay, tapos na? Parang, nasan pa yung pinaka-high point mo? Parang wala. Alam mo yun? There was none. Parang hindi siya nag-crescendo. Hindi siya umakyat. From the time na nangangampanya siya hanggang naging presidente na siya, hanggang ngayong before ng SONA, yung surveys, diba? Ano bang number one issue? Prices. Pero yun nga, sinabi niya misleading pa dahil yun sa kadiwa lang naman na pababa. Diba? Kasi pumunta ka ngayon sa palengke, sa talipapa, sa supermarket, nagtaasan lahat Yes. Tapos, wages. Nothing about wages. Diba? Nothing about labor actually. Yeah, labor. Oo, yung pangako niya na contractualization, wala yung sinabi niya na yung bagong Pilipinas has arrived. Inisip ko dumating na ang bagong Pilipinas. Parang, yung yun? logo. What's that? Pero kasi, di ba, tinan mo yung mga appointments niya na malapit sa kanya. Ito yung sinasabi na, it's who you know, not what you know. Kaya ka nasa pwesto. No, exactly. Kaya, ayan. Despite the criticism, wala lang. Di ba, alam niyang si Gadon, galit ang tao. Even the Supreme Court said na, wag na, inano na siya. Wala pa rin. Siguro, mas makakapag-make up kung if we have a good Congress. Hindi yung, Diyos ko, di ba, yung Congress natin ngayon, may super majority na siya. Tsaka hindi sila effective na sa checks and balance role nila Yan ang SONA. Nakakalugkod. Hindi pa tapos ang usapan dahil ibinida ni Marcos ang bagong Pilipinas sa pagtatapos ng kanyang SONA. Ano ba to? Sundan ang aming diskusyon sa What the F Podcast.
What the F Podcast. Walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.